Okay, so first things first, ang una natin kailangan gawin ay gumawa ng accounts sa blogger.com at sa listwire.com. Okay? So, punta ka lang sa www.blogger.com and then mag-sign up ka for a free account. Dito yun. Pero kung may Gmail email ka na, hindi mo na kailangan gumawa ng Blogger account dahil Blogger is actually owned by Google. So, pwede mo nang gamitin yung existing Gmail email mo and then yung password mo to create a blog. And then next, punta ka lang sa www.listwire.com/unstoppable-team. Then, punta ka dito sa sign up. Then, fill upan mo lang lahat yan para magkaroon ka ng free account. Okay, so kung naka-create ka na ng account sa blogger.com and sa listwire.com, kailangan mong gawin is i-click mo lang yung link sa baba para mapunta ka dito sa page na to. Basically, ito yung mga files na gagamitin mo sa paggawa ng money-making machine. So, all you need to do is download all these files and save it in your computer. Mamaya, ipapaliwanag ko sa'yo kung paano natin gagamitin itong mga Word document files na to. Okay, next, kung nakapag-create ka na ng Blogger account, punta ka lang sa blogger.com and then mag-login ka. Then, ito yung unang page na makikita mo. Ito yung unang-unang makikita mo pag nag-login ka na. Ang next na kailangan mo gawin is just click this button where it says New Blog. Click mo lang yan. And then, may lalabas na window. Ganito. So, ang next na kailangan natin gawin is bigyan ng title and ng address yung gagawin nating money-making machine. So, ito yung mga ilang suggestions ko sa pagpili mo ng title and ng address. Okay? Usually, ang tinuturo ko sa mga ating mga partners is make the title and the address relevant doon sa ating opportunity. So, ang in-offer natin opportunity is an online business opportunity, di ba? Or online income opportunity. So, pwede mong paglaruan yung mga keywords na yun in choosing a title. Okay, so for example, let me give you an example. Let's use Pinoy Online Opportunity. So, parang ganyan. So, kaya pwedeng Pinoy Online Biz, parang ganun. O kaya Pinoy Income Opportunity. Okay? Parang ganun. So, just try to be creative and try to make your title very easy to remember and very catchy. Okay, so, kung ano yung gagamitin mo sa title, yun na rin yung gagamitin mo sa address. Parang ganyan. Okay, so, sinabi dito, sorry, this blog is not available. Kapag hindi na available, pili ka lang uli ng bago. Ng another name. Subukan natin yung Pinoy Income Opportunity. So, yan, pwede. So, yan yung gagamitin natin. Okay? Another title na pwede mong gamitin is by using your name. Okay? So, by incorporating your name. So, paano yun? Parang ganito. So, kung ang pangalan mo is Juan de la Cruz, pwede mong gamitin blog title is Work with Juan de la Cruz. Parang ganyan. Tingnan natin kung available pa si Work with Juan de la Cruz. Okay, so pwede yan ganyan, Work with Juan de la Cruz. Kagandahan nito, kapag ginamit mo yung pangalan mo din is you're establishing credibility rin and mas madaling ma-identify yung website mo, especially kapag yung site mo is binigay mo dun sa mga kakilala mo. Right? O kaya, pwede mo din gamitin is yung opportunity of Juan de la Cruz. So, pwede rin ganyan. So, in this example, ang gamitin natin is yung Pinoy Income Opportunity. Alright? So, yan muna yung gagamitin natin. The next is click Create Blog. Okay.
Okay, so minsan magkakaroon ng you need to verify your account. So, kailangan mo lang gawin is lagay mo yung number mo dito and then click the send verification code. Okay, then magte-text sa'yo yung Google. So, hindi naman always ganito. If ever lang na may lumabas na ganun, na need mo i-verify yung account mo, just put your number. And, magte-text sa'yo yung Google, then ilagay mo lang dito yung verification code na iti-text sa'yo. Okay, so ito na yung ginawa nating vlog. So, Pinoy Income Opportunity. And then, ang next na kailangan mong gawin is i-click itong drop-down na to. Drop-down menu na to. Then, just simply go to template. Then, itong edit HTML. And then, click proceed. Then, make sure to check the expand widget templates dito sa top left. Okay, and then, dito sa mga code na yan, kung nakikita mo na yung code na yan, huwag ka matatakot dyan sa mga code na yan. Alright, so, ang kailangan mo lang gawin dyan is, i-click somewhere dito sa gitna niyang code na yan. And then, Control A, just click Control in your keyboard and then letter A. Okay, so masaselect lahat. Then, press Delete. Boom! So, ganun lang simple. Okay, so, next is, puntahan mo yung mga dinownload mo na Word document file kanina. Kasi may gagamitin tayong isang file doon. So, punta ka lang doon sa folder na pinag-downloadan mo ng mga Word document file na yun. Then, i-open mo yung HTML template money making machine na file. So, i-open mo yun. Okay, so pag na-open mo na, ang kailangan mo lang gawin din is i-Control A mo lang din. Control A. Then, right-click, and then copy. So, pag na-copy mo na, balik ka lang doon sa Blogger. Then, i-right-click mo din dito, and then, click paste. So, pag na-paste mo na, just click Save Template dito. Then, kapag may lumabas na ganito, may nakasulat na warning, kailangan mo lang pindutin is itong Delete Widgets. Click mo lang yan. Then, okay na yan. Click Close. Okay, so next na kailangan natin gawin is punta ka lang sa Layout. Okay, kung nakikita mo itong malaking rectangle na to, may nakasulat na blog post. Dito sa bandang kanan sa baba, may nakasulat na edit. Click mo lang yan. Then may lalabas na window. Okay? So, unang kailangan mong gawin is itong nakalagay na number of posts on main page, lagay mo lang dyan is number 1. Alright? Then, susunod, itong susunod, medyo mahirap to. Kailangan mo mag-concentrate na maigi. Nakikita mo itong may mga naka-check na yan. I-uncheck mo lahat yan. Then, that's it. Pag na-uncheck mo na, punta ka lang sa baba, and click mo tong save button. That's it. Ang last part dito sa video na to is punta ka lang dun sa settings. Then sa settings, punta ka sa other. Here, ito. Sa babang-baba. Other. And then dito sa nakalagay na allow blog feed, nakalagay dyan by default is full. So i-click mo yan, then piliin mo yung none. Pag napili mo na yung none, click Save Settings. Okay, so pag nakalagay settings were saved successfully, kailangan mo lang gawin is, ito kung nakikita mo tong view blog na to, tong button na yan, i-right click mo yan, then open link in new tab. Okay, so ganito dapat yung maging itsura nung ginawa mong website. Okay, dapat blue yung background and then very clean looking. Okay, walang kahit ano, plain lang siya. Basically, ang ginawa lang natin is ginawa lang natin very plain yung website. Alright?